Mapupunta na ang eksena sa Song family. Habang magkasama sa kama sina Song Chance at ang kanyang kasintahan matapos ang isang gabi, nagising silang dalawa sa paglalambing ng babae. Nakapatong siya kay Song Chance at sinabihan siyang bumangon na. Pero sa halip na tumayo, nilambing pa ni Song Chance ang babae. Habang naglalambingan sila, may nahulog na papel mula sa mesa at napunta ito kay Song Chance. Nang mabasa niya ang nilalaman ng sulat, bigla siyang natakot. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa pagiging kalmado ay napalitan ito ng kaba. Nag-alala ang babae at agad siyang nagtanong kung anong nangyari. Pero hindi na siya sinagot ni Song Chance. Sa halip, bigla itong tumakbo palabas ng silid, natatakot ito papunta sa kanyang ama. Nagmadaling pumasok si Song Chance sa silid ng kanyang ama na tila may kinatatakutan. Galit na sinalubong siya ng kanyang ama at pinagalitan ito na kung anong klaseng kaaway ang nadala niya sa kanilang pamilya. Mukhang may malaking gulo na parating at ang ama ni Song Chance ay labis na nabahala. Habang nag-uusap ang dalawa, ipinakita ng kanyang ama ang isang sulat na tila iniwan ng isang hindi kilalang tao. Ayon sa kanyang ama, palihim na nakapasok ang isang tao sa kanilang bahay at naipwesto ang sulat sa napakalapit na lugar habang sila ay natutulog. Ito ay nagpapakita ng pagiging delikado ng sitwasyon, na kahit sa loob ng kanilang bahay ay hindi na sila ligtas. Makikita rin ang reaksyon ni Song Chance na gulat matapos ipakita sa kanya ang sulat. Ang nilalaman ng mensahe sa papel ay, disiplinahin mo ang anak mo. Ibig sabihin nito, may galit o babala ang taong nagpadala ng sulat, at malinaw na si Song Chance ang dahilan kung bakit nasa panganib ang kanilang pamilya. Takot naman si Song Chance habang nagmamakaawa ito sa kanyang ama at umiiyak. At sabi nito sa kanyang ama na anong araw ang kanilang gagawin, at ayaw niyang araw mawala sa mundong ito. Pero imbis na damayan siya ng kanyang ama, bigla niya itong sinampal ng malakas at sumigaw ng tumayo ng araw ito. Pagkatapos niyang sampalin ang kanyang anak, galit na galit pa rin ang kanyang ama. Sinabihan niya ito na mula ngayon ay manatili na lang ito sa loob ng bahay, isara niya ang pinto, at huwag na itong lalabas. At ang gagamitin niyang dahilan na nasaktan ang kamay ng kanyang anak na si Song Chance sa pag-iinsayo para hindi na ito makialam o magpasimuno ng gulo sa labas. Pagkatapos, inutos niya sa kanyang mga tauhan, na tawagin nga raw nila ang Wuyo City. Gusto niya nga raw malaman kung saan nanggaling ang ating bida. Malilipat ang eksena sa bahay ng ating bida. Habang abala ang iba sa kanilang mga sariling suliranin, si Wang Sheng ay nagkaroon ng ilang araw ng katahimikan matapos niyang turuan ng leksyon sina Song Chance at ang tatlong magkakapatid mula sa pamilya Song. Ang nakita nating sulat sa papel ni Song Chance ay kagagawa ng ating bida. Sa loob ng 4 na araw na ito, nilunok niya ang lahat ng kanyang elixir. Inabsorb niya ito sa pamamagitan ng kanyang kasanayan. Sa wakas, natapos niya ang pag-aayos ng kanyang Yuan Han, na maaaring tumutukoy sa kanyang espiritu o lakas ng kaluluwa. At makikita natin si Wang Sheng na nakaupo siya sa meditasyon habang may lumulutang na mahiwagang isda na tila simbolo ng kanyang lakas o enerhiya. Kasabay ng kanyang pag-aayos ng Yuan Han, biglang tumaas ng doble ang pisikal na lakas ni Wang Sheng kumpara noong unang araw. Dahil dito, naabot niya ang antas ng lakas na hindi na kayang ipaliwanag ng karaniwang kaalaman sa pagsasanay dito sa Earth. Sa madaling salita, lampas tao na ang kanyang kondisyon sa katawan, parang isang superhuman. Makikita rin sa larawan na mas mabilis at malakas siyang kumikilos kumpara sa iba, senyales ng kanyang pambihirang pag-usbong. Sa araw na ito, nagdesisyon na ang ating bida na oras na para kunin ang equipment box na nasa kagubatan. Dahil sa lakas na taglay niya ngayon, hindi na siya nababahala sa panganib ng pagpasok sa loob ng gubat. Gayunpaman, napansin din niya na hindi sapat ang takot na naidulot ng mga nakaraang araw sa mga kalaban o ibang tao. Ibig sabihin, posibleng may mga gumagalaw pa rin sa likod ng eksena, kaya kailangang maging maingat at mas handa siya. Ang equipment box na tinutukoy ng ating bida ay ang kasama niyang napunta sa mundong ito. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa mga tao dahil napagtanto na ni Wang Sheng na siya ang hinahanap nila. Kaya ngayon, gumalaw na kaagad ang ating bida para tumakbo palayo sa kanila. Napansin naman ito ng mga asasin na sumusunod sa ating bida, kaya dali-dali nilang hinabol ang ating bida hanggang sa palabas ng lungsod.
Si Wang Sheng ay dumaretso sa kagubatan upang doon siya makapagtago, dahil kabisado nito ang kagubatan. Nangamba ang mga hangal kaya iniutos ng isang lalaki na pumunta nga raw sila sa gate ng lungsod at doon nga raw nila hanapin si Wang Sheng, sigurado nga raw siya na doon ito pupunta. Ngunit si Wang Sheng ay pinagmamasdan niya ang mga hangal mula sa taas ng mga puno, na wala man lang kaalam-alam ang mga ito. Habang sinusundan ng grupo ang mga hangal ang ating bida, napansin nila ang mga bakas sa lupa. Akala ng isa ay tama ang daan na ito dahil sa mga natapakang bahagi ng damo. Ngunit may isa pang nagsabing hindi iyon tama dahil naputol ang sanga na humaharang sa kanilang daan, kaya malamang doon tumakas ang barbaro. Sa dulo, may nakakita ng mga yapak na tumawid sa ilog pero walang bakas ng pagbabalik. Ibig sabihin, may nagpapanggap lang na doon dumaan, pero hindi talaga. Nagiging malinaw na sinusubukan silang paglaruan ng barbaro gamit ang mga peking bakas, kaya nagsimula nang nag-away-away ang tatlo dahil dito. Lumipat na ang eksena sa loob ng isang makapal na kagubatan, ginamit ni Wang Sheng ang kanyang telescope para pagmasdan nito ang paligid. Sabi niya, may ilang dosenang kilometro pa sa silangan, habang tinitingnan ng isang screen. Ginagamit niya ang binoculars at nakikita ang mga kilusan ng mga nilalang sa thermal vision. Sabi niya, mukhang ang kagamitan mula sa bodega ay nakapasok na sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga halimaw at mababangas na hayop, at kailangan niya nga raw mag-ingat, kasabay nun, umalis na si Wang Sheng patungo sa equipment box. Dumating naman ang pinuno ng mga assassin, habang tumalon ito sa may sanga ng puno. Nagulat siya dahil kahit maraming insekto at langgam sa paligid, parang hindi naaapektuhan ang ating bida. Sabi niya, nakakapagtaka na parang hindi siya tinatabla ng mga insekto at langgam. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang kamay na may mga lamok na nakakagat sa kanyang kamay. Napagtanto niya na may kakaiba sa taong iyon. Kaya't sinabi niya, kailangan niyang malaman ang pinagmulan ng ating bida, at kailangan din nga raw mabuhay ni Wang Sheng para malaman nila ang pagkatao nito. Bumalik naman sa ating bida, habang napakabilis nitong bumaba mula sa itaas, dumaan sa kakahuyan at lupa ng tuloy-tuloy. Sa bilis ng kanyang pagbaba, lumilikha siya ng mga guhit ng paggalaw. Matapos makita ni Wang Sheng ang equipment box sa gubat, nilapitan na ito ni Wang Sheng at sinuri. Ayon sa kanya, ito ay gawa sa pinakabagong teknolohiya, matibay at tunay. Naniniwala siyang walang masama kung babasagin niya ito gamit ang lakas, kaya't sinimulan niya itong hampasin. Nang buksan niya ito, lumitaw ang mga screen at keyboard. Mabilis siyang nag-operate ng sistema gamit ang kanyang kamay at fingerprint scan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang salitang, open, at bumukas ang aparato, naglabas ng usok na tila may inihahayag na mahalaga o sekreto sa loob. Pagkabukas ng equipment box, lumabas ang isang makinaryang tila nakaprogram para magbukas ng lihim na lalagyan. Unti-unting bumukas ito, naglalabas ng usok habang ibinubunyag ang laman sa loob. Sa loob ng kahon, nakita ni Wang Sheng ang ilang mahahalagang bagay, 4 na vial ng likido na may iba't ibang kulay, isang sobre na mukhang naglalaman ng mga dokumento o tagubilin, at isang itim na aparato na mukhang advanced na teknolohiya, maaaring armas o gadget. Matapos buksan ni Wang Sheng ang equipment box, lumabas ang isang tray na puno ng iba't ibang kagamitan, mga vial ng likido at isang liham. Isa-isa niya itong inayos at inilagay sa kanyang bag. Makikita sa mukha niya ang kaseryosohan sa kanyang ginagawa. Pagkatapos, habang may tinutukoy na bagay, sinabi niya, buti nandito ka aking kaibigan, na halatang may koneksyon siya sa bagay na iyon, maaring armas, kagamitan, o isang kasangga sa misyon. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa kanyang bag kasama ang iba pang gamit, mukhang handa na siya sa susunod na hakbang ng kanilang misyon. Matapos ihanda ni Wang Sheng ang kanyang mga kagamitan, isinara niya ang lalagyan ng may kasamang buntong hininga at determinadong ekspresyon. Pinindot niya ang isang pulang pindutan sa equipment box, isang hudyat ng pag-activate. Biglang bumukas ang isang bahagi ng equipment box, at may lumabas na matigas na mekanismo o plataporma. Kasunod nun, umalis na si Wang Sheng na parang papunta na sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Habang naiwan ang equipment box sa gubat, napansin ito ng pinuno ng kalaban, napansin niya ang makinang na pulang ilaw sa gitna ng lalagyan at agad siyang naintriga, at dali-dali niya itong pinuntahan at sinuri. Nang makita niya itong parang batong hiyas na nagniningning,
napuno siya ng kasabikan at nagsimulang tumawa ng malakas. Akala niya ay isang napakahalagang hiyas ito, kaya tuwang-tuwa siya at iniisip na yumaman na siya. Binanggit pa niya na ang kinang ng batong iyon ay mas maganda pa sa mga kilalang babaeng may pulang mata. Habang hawak pa ng lalaki ang inaakalang mamahaling hiyas, biglang sumugod mula sa mga puno ang tatlo niyang kasamahan na sabik sa kayamanan. Mukhang nalaman nila ang tungkol sa pulang hiyas at hindi sila nag-aksaya ng oras na kunin ito sa kanilang pinuno, at wala na silang pakialam kung magiging kalaban nila ito, dahil ang importante sa kanila ay ang makuha ang pulang hiyas na iyon. Naging seryoso naman dito ang pinuno ng asasin habang nakatingin sa kanilang paglapit, at isa sa mga lalaking papalapit ay sumigaw ng malakas, na ang pulang bato na iyan ay sa kanila. Sumigaw din ang pinuno ng asasin habang nilalabas niya ang kanyang espada, at kasabay nun, sinugod niya ang equipment box at buong lakas na pinukpok ito gamit ang kanyang espada. Kitang-kita ang pagsabog ng enerhiya at ang gigil sa kanyang mukha. Tumawa din ang hangal dahil totoo nga raw ang hiyas na ito dahil hindi man lang ito nawasak. Samantala, ang pulang hiyas ay patuloy na nagliliwanag at tila may kakaibang enerhiya ang bumabalot dito, parang may malaking mangyayari. Habang nakatayo si Wang Sheng sa isang mataas na sanga ng puno, tahimik niyang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, may ilang kalaban na nag-aagawan sa isang bagay, nagsisigawan sila at pinipilit ang isa't isa na lumayo, habang pare-parehong sinasabi na kanila ang hiyas na iyon. Tahimik lamang si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang gulo. May hawak siyang electronic device, at bigla na lamang itong naging seryoso, dahil papasabugan ng araw niya ang equipment box para ito ay sumabog. Sa sumunod na sandali, naging tahimik ang buong paligid, isang uri ng tensyon ang nangyari sa kagubatan, na tila may paparating na kakaibang pangyayari. At sa pag-activate ni Wang Sheng sa bomba sa equipment box, bigla na lamang nagkaroon dito ng napakalakas na pagsabog. Bumalik sa gitna ng kagubatan, gulat na gulat ang mga taong nag-aaway sa pulang akala nilang hiyas, at isang malakas na pagsabog ang bigla na lamang sumiklab. Agad silang nagtakip ng mukha habang tinamaan ng matinding liwanag at alon ng enerhiya mula sa pagsabog. Samantala, si Wang Sheng ay tahimik lamang na nakasandal sa isang malaking puno, para hindi ito madamay sa malakas na pagsabog. Pagkatapos ng matinding pagsabog, isang higanting hukay ang naiwan sa gitna ng kagubatan, tila isang bakas ng napakalakas na bomba. Sa gitna ng usok at abuo, ang pinuno ng kanyang kalaban ay duguan at sugatan. Habang ito ay naghihingalo, lumapit si Wang Sheng, tahimik at nakatingin mula sa taas. Hawak niya ang kanyang baril para siguraduhin ang kanyang sitwasyon. Nagtanong naman dito ang lalaki sa ating bida na kung sino nga raw ito. Sabi ni Wang Sheng, wala silang alitan o galit. Malamang inutusan lang siya na sundan siya, at nagtanong din ito na kung sulit ba ang binabayad sa kanya ng kanyang amo para manahimik siya habang nasa bingit ka na ng kamatayan. Hindi sumagot ang lalaki, tahimik lang siya habang nakatitig sa langit, pilit na nilalabanan ang sakit. May napansin naman dito si Wang Sheng na isang palatandaan sa katawan nito, isang sagisag o tanda mula sa isang organisasyon. Doon niya napagtanto na may koneksyon ito sa isang lugar na tinatawag na Wuyu City. Nagulat ang sugatang mandirigma at sinabing, hindi ko inakala na ang kasama mula sa Wuyu City ay nasa mga kamay mo. Nagulat din si Wang Sheng at napasabi din ito ng Wuyu City. Mukhang may mas malalim na koneksyon ang kanilang laban, hindi lang basta misyon, kundi may kinalaman sa mas malaking puwersa o grupo mula sa lugar na iyon. Matapos ang matinding pagsabog, naglalakad si Wang Sheng, palayo mula sa lugar ng labanan. Sa paligid niya ay makikita ang mga sunog at wasak na katawan. Habang naglalakad, nakita niya ang pendant ng mga namatay, at kinuha niya ito isa-isa, at hinagis niya ito sa lalaki. Nagtanong din si Wang Sheng na kung bakit nga raw sila gumagawa ng ganitong trabaho. Sinabi ng pinuno ng asasin na magaling nga raw ang ating bida, dahil mukhang namatay na si Dai Huan sa mga kamay ni Wang Sheng, kaya't nag-alala ang tatlong matatanda ng Song family at ang ika-4 na matanda ng Dai family. Nagpunta sila sa Wuyu City at nag-alok ng gantimpala para lang makahanap ng taong susubaybay at mag-imbestiga kay Wang Sheng. Dagdag pa rito, si Song Chance at ang anak niya mula sa Song family ay nais ding humanap ng paraan para mapatigil si Wang Sheng, patunay kung gaano siya kamapanganib sa mga makapangyarihang pamilya.
Pagkatapos magsalita ng lalaki tuluyan na itong namatay, kaya lumapit naman si Wang Sheng para kunin sana ang pendant ng lalaki. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumayo ang lalaking akala'y patay na. Mabilis itong umatake sa ating bida. Sa katunayan, hindi pala siya patay, nagpapanggap lamang itong patay habang hinihintay ang tamang oras upang umatake. Habang nababaliw na ang lalaki sa kanyang ginagawa, sinabihan niya si Wang Sheng na sabay nga raw silang mamamatay. Matapos ang biglaang pag-atake ng kalaban, agad namang bumawi ang ating bida. Sa sobrang bilis ng kanyang reaksyon, mabilis niyang kinuha ang kanyang sandata at pinaputukan ang lalaking umatake sa kanya. Tumagos ang bala sa katawan ng kalaban na naging dahilan ng matinding sugat at pagkatilapon nito sa lupa. Isang malinis at mabisang kontra-atake ang isinagawa ng ating bida upang mapigil ang panganib, kaya ngayon sigurado na nga raw na namatay na ang lalaki. Matapos ang labanan, napahanga ang ating bida sa lakas ng kalaban kahit ito'y halos wasak na ang katawan. Hindi pa rin ito basta-bastang bumigay at nagawa pang umatake, kaya't napaisip siya sa pangangailangang lumakas agad. Habang iniisip ang limitadong bala ng kanyang baril, napagtanto niyang hindi sapat ang armas para mabuhay ng matagal sa mundong ito. Kaya't buong determinasyon na sinabi niya, gusto niyang maging malakas, mas maaga, mas mabuti. Sa huli, hawak niya ang isang pendant habang binibigkas na maghintay nga raw sa kanya ang mga taga Baoqing Yun Hall. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa lungsod ng Song family. Habang nagtataka ang mga tao dito na kung bakit buhay pa nga raw ang ating bida, matapos itong habulin ng mga asasin, nagagalit din sila dahil gusto na nilang mawala ang ating bida sa kanilang lungsod. Pagkatapos nito sinipa ni Wang Sheng ang pintuan ng Baoqing Yun Hall. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Wang Sheng sa loob ng Baoqing Yun Hall habang ito ay umiinom ng tsaa. Sinabi ng matabang lalaki sa ating bida na kung anong araw ang kailangan nito sa kanilang Baoqing Yun Hall. Hindi naman ito pinansin ni Wang Sheng kaya bigla niya na lamang nilabas ang mga pendant ng mga taong namatay sa pagsabog. Sa pagkakita ng matabang lalaki sa mga pendant, bigla na lamang itong natakot. At galit na kinu-question ni Wang Sheng kung bakit kailangan pang magpadala ng third-level killer mula Wuyu City si Guibao para lang harapin siya. Halatang insulto ito para sa kanya. Humingi ng paumanhin ang matabang lalaki, at ipinaliwanag niya na wala silang masamang intensyon. Gusto lang nilang maiwasan ang gulo kaya sila humingi ng tulong sa mga eksperto para magsagawa ng investigasyon, lalo na't may kaugnayan ito sa Dai family. Pero lalong uminit ang ulo ni Wang Sheng. Galit niyang sinabi, nagpadala sila ng third-level killer tapos sasabihin nila na wala silang masamang balak, at hindi niya nga raw siya na maloloko. Sinabi ng matabang lalaki habang humihingi ito ng pahumanhin sa ating bida, dahil mukhang hindi pa alam ni Wang Sheng ang tungkol sa Wuyu City. Pinaliwanag niya na totoong ang karamihan sa mga taong mula sa Wuyu City ay mga mamamatay tao, pero hindi lahat ay pumapatay. Marami rin sa kanila ang magagaling sa pagsubaybay, investigasyon, at pagbibigay proteksyon sa mga panauhin. Nagkomento naman si Wang Sheng, tila pabiro ngunit may halong kuryosidad na mukhang interesante rin pala ang Wuyu City. Bilang paghingi ng paumanhin, mas magaan na ang tono ng matanda at nagsabi na humihingi ito ng pasensya na kung nabulabog niya ang ating bida. Nagpakita ng pakikipagkasundo ang matabang lalaki at sinabi, kahit ano ang hilingin ni Wang Sheng, sisikapin nilang tugunan ito bilang kabayaran. Habang inaabot niya ang tsaa sa kanya, sumagot si Wang Sheng na gusto niya nga raw ng 20 elixir, at sinabihan niya din ito na ayaw na nga raw niya maulit ang ganitong sitwasyon. Namutla ang matabang lalaki sa hiling, pero agad din itong pumayag sa nais ng ating bida, kaya dali-dali niyang inutusan ang kanyang tauhan na kumuha nga raw ito ng 20 elixir. Maya-maya, inabot na ng matabang lalaki ang 20 elixir sa isang bote, kaya umalis na kaagad ang ating bida. Ngunit bago pa sana umalis si Wang Sheng, pinigilan siya ng matabang lalaki, at bigla niya na lamang ibinigay ang isang bag sa ating bida, at wika din ito na ang Wuyu City, ang killer cards ay patunay ng kakayahan. Kung nais niyang gumamit ng mga tao mula sa Wuyu City sa hinaharap, maaaring ipalit ang mga brand na ito sa katumbas na presyo. Sa sinabi ng matabang lalaki sa kanya, nagka-interest naman dito ang ating bida. Makalipas ang ilang araw, habang tuloy pa rin si Wang Sheng na nagpapalakas ng kanyang Yuanhan Soul.
Matagumpay nang naayos ni Wang Sheng ang kanyang Yuanhan Soul, at lalo pa itong lumaki. At habang hawak ni Wang Sheng ang kanyang Yuanhan Soul, napansin niya ang kakaibang enerhiya na kumalat sa paligid. Nakita niya ang isang mahiwagang fountain-like structure na bigla na lang lumitaw. Napaisip siya na kung ito na kaya ang tinutukoy ni Song Yan na pag-upgrade sa kapaligiran. Mukhang ang ginawa niyang pagmameditate ay may epekto hindi lang sa kanyang Yuanhan Soul kundi sa buong paligid. Makikita si Wang Sheng na nagpapalabas ng kapangyarihan mula sa kanyang kamay. Habang gumuguhit siya ng enerhiya sa hangin, unti-unting nabubuo ang anyo ng isang ilog. Sinabi niya, dahil tumatalon ang kanyang Yuanhan Soul sa Dragon Gate, gagawa nga raw ito ng Jiekielo River.